Kinailangang lisanin ni Jacob at ng kanyang pamilya ang kanilang lupain dahil sa tagutom, at namalagi sila sa Ehipto. Kasama ang mga anak at mga apo, sila'y naging isang malaking bansa. Nang makita ng hari ng Ehipto na dumadami ang mga Israelita, gusto niyang kontrolin ang mga ito. Kaya ginawa niya itong mga alipin. Bilis! Bilis kayo riyan! Hindi kailangan ni Faraon ng mga tamad na alipin. Tubig! Kailangan ko ng tubig! Huminahon ka. Huminahon? Kailangan mo ang lakas. Paano man masabing huminahon, Jochebed? Samantalang araw-araw tayong pinagmamalupitan. Alalahanin na tayo ay piniling lahi ng Diyos. Hindi sa ganito ito magtatapos. Bilisan ninyo! Hindi ko kailangan ng mga matandang tamad! Ikaw! Huwag mong sayangin ang oras sa walang silbing tao! Moises, huwag mag-alala, anak. Binabantayan tayo ng Diyos. Maganda at marangyang syudad ang ating natayo sa tulong ng mga Israelita. Haring Faraon, hindi ka ba sumasang-ayon na sila ay naging kapaki-pakinabang para sa ating bansa? Kapakinabangan? Oo, pero banta rin sila ngayon. Kailangan ikontrol sila bilang mga alipin para hindi sila makaipon ng lakas at maghimagsik laban sa atin. Anong iniisip mo, kamahalan? Ipag-uutos ko na patayin ang lahat ng ipanganganak na batang lalaki. Oo? Oo. At ipag-uutos ko na lahat na Israelita, ng mga batang lalaki na Israelita, ay itapon sa ilog. Susundin ng mga taong inyong utos, kamahalan. O anak, tulog na. May sanggol sa bahay na ito. Narinig ako ng sanggol. Buksan ang pinto! Tahan na, Moises. Miriam, Aaron, dalhin ang inyong kapatid sa kabilang silid. Huwag siyang paiyakin. May narinig akong sanggol sa bahay na ito. Kapag ito'y lalaki, ihahagis ko sa ilog. Sanggol? Wala kaming sanggol dito. O sige. Pero kapag nalaman ko na nagtago kayo ng bata, sa pangalan ni Faraon, papatayin ko siya. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi ko palaging maitatago dito si Moises. Ilagay ang basket dito. Miriam, kailangan magbantay ka dito para walang mangyari sa maliit mong kapatid. Oh Moises, itatago kita dito sa talahiban, mahal kong anak. Nang araw na iyon, maliligo sa ilog ang anak na babae ni Faraon. Ano yun? Dalhin dito ang basket. Isang sanggol. Tiyak na isang Israelita. Nakakaawa. Ang ganda.
binigyan ako ng sanggol ng ilog. Aampunin kita bilang aking anak. Ikaw, batang babae, dalhan mo ako ng makapag-aalaga ng aking anak. Dinala ni Miriam ang kanyang ina sa anak ni Faraon. Inalagaan niya ang sanggol na si Moises. At ito'y inampon ng anak ni Faraon at itinuring na anak. At si Moises, ang batang Israelita, ay lumaki sa palasyo ng Ehipto. Isang araw, lumabas si Moises para panoorin ang mga nagtatrabahong Israelita. Araw-araw, nagtitiis sa pangaalipin ng mga Israelita. Pinagpapawisan at umuungol sa kabubuhat ng mga bato. Habang sa kaibuturan ng kanilang puso ay humihingi ng tulong sa Diyos. Narinig sila ng Diyos. Hoy! Tamad! Tumayo ka! Suntok at palo ang magtuturo sa iyong magtrabaho. Nang makita ni Moises na panay ang pagbubugbog ng Ehiptong bantay sa Israelita, nagalit siya. Pinalo niya ang bantay at kanyang napatay. Natakot siya na baka siya'y parusahan. Kaya tumakas siya mula sa lupain ng Ehipto. Pumunta at nanirahan si Moises sa Midia at doon naging isang pastol. Namuhay siya ng mahabang panahon kasama ang pamilya ni Jethro, nagkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Ano ito? Moises, Moises, huwag kang lalapit. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ko ang sobrang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Ako ay narito para ibalik sila sa kanilang lupain sa Kanaan. Ikaw ang papupuntahin ko kay Faraon para ilabas ng Ehipto ang aking bayan. Pero sino ako para ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sasamahan kita sa paglabas ng aking bayan. Anong gagawin ko kung hindi maniwala ang mga Israelita? Hindi ko alam ang iyong pangalan. Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ay nagsabi na ililigtas kayo mula sa mga api. Oh, Panginoong Yahweh. Kakausapin mo si Faraon at pahihintulutan niya kayong makaalis dahil gagamit ako ng aking kapangyarihan laban sa Ehipto. Pero Panginoon, alam mo na hindi ako magaling magsalita. Moises, huwag kang matakot dahil kasama mo ko at ako ang magbibigay ng sasabihin mo. Magpadala na lang kayo ng iba. Moises, ang kapatid mong si Aaron mahusay magsalita at siya'y papupuntahin ko para tulungan ka. Aaron, kapatid ko, natutuwa akong makita ka. Diyos ng araw, paliwanagin mo ang aking bansa ng iyong init. Diyos ng ilog, paulanin mo sa aming mga tanim para marami kaming pagkain. Haring Faraon, may dalawang Israelitang dumating. Gusto kayong makausap.
2 Israelita? At anong kailangan nila sa akin? Dala namin ang mensahe mula kay Yahweh, ang Diyos ng mga Israelita. Payagan ninyong umalis ang kanyang mga tao para sambahin siya sa disyerto. Yahweh? Sino siya? Wala akong kilalang Diyos na gano'n ang pangalan. Hindi ko papayagang umalis ng Ehipto ang mga Israelita. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Nagiging tamad na ang mga aliping Israelita. Oo, Faraon. Tama ka. Sabihan ang mga tagapangasiwa na huwag na silang bigyan ng dayami para makagawa ng tisa. Pero ganun pa rin kadami dapat ang tisa na magagawa nila. Bigyan ng maraming gawain para walang oras makinig sa dalawa. Masusunod, kamahalan. Hindi ninyo naabot ang kota kahapon at ngayon, kulang na naman? Paano namin magagawa? Hindi nyo kami binibigyan ng dayami para sa paggawa ng tisa. Tamad lahat kayo. Iyan ang inyong dahilan para sumamba sa inyong Diyos. Guardia! Wag po! Ipakita sa matandang ito kung sino ang amo. Ikaw, Moses, ang dapat sisihin. Bakit hindi mo na lang kami pabayaan bago nila kami patayin lahat? Kailangan magtiwala tayo sa plano ng Diyos na iligtas tayo. Plano? Ako ang kanyang plano. At tingnan mo kung paano ko binigo ang lahat. Panginoon, bakit mo pa ako sinugo? Moises, alalahanin mo ako si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan na nagpakita kay Abraham, Isaac at Jacob. Nakipagkasundo ako sa kanila na ibibigay ko ang Kanaan at nangako ako na palalayain ko sila sa pagiging alipin. Panginoon, kahit ang mga Israelita hindi naniniwala sa akin. Paano pang makikinig ang Faraon? Bukas ng madaling araw, pupunta kayo ni Aaron sa tabing ilog. Magdala kayo ng tubig para makainom kami ng aking anak. Oh, kayong dalawa. Anong ginagawa nyo dito? Si Yahweh, ang Diyos ng mga Israelita, nagsabi, payagan mong umalis ang kanyang mga tao para sambahin siya sa ilang. Kung hindi, gagawin kong dugo ang tubig sa ilog. Nakapangdidiri! Dugo! Kamahalan, kaya ding gawin ng ating mga salamangkero yan. Tama! Magagawa din ng ating mga salamangkero. Kayong dalawa, akala ninyo komo nagawa ninyo yan? Papayag na akong palayain sila? Naging kasula-sulasok ang tubig kaya walang makainom. Pero hindi pa rin pumayag si Faraon na umalis ang mga Israelita. Kaya nagpadala ng salot ng mga palaka ang Diyos sa buong Ehipto. At nagkalat ito kahit saan. Nagsipasok sa bahay ng mga Ehipsyo. Gumapang sa kanilang mga pagkain. Nakadidiri itong mga palaka. Moises, sabihan mo sa Diyos mo na alisin ang mga ito. Mananalangin ako at hihilingin kay Yahweh na alisin. Pero kailangan payagan mo munang makaalis ang mga Israelita. Dahil kung hindi, matindi pa ang mga darating. Nanalangin si Moises at pinatay ng Diyos ang mga palaka. Pero noong makita ni Faraon na wala ng mga palaka, muli siyang nagmatigas at hindi pinayagang umalis ang mga Israelita.
Kaya't nagpadala ng mga niknik at langaw ang Diyos sa buong Ehipto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko lubos maisip na pahihirapan ang masasamang ito. Nagmakaawa si Faraon kay Moses na alisin ang mga langaw sa Ehipto. Pero nang mawala ang mga langaw, muling tumigas ang kanyang puso. Kaya't muling nagpadala ng salot ng mga pigsa ang Diyos sa lahat ng mga Ehipsyo at nagpadala rin ng nakamamatay na sakit ng mga hayop, pero hindi pa rin nagpasakop si Faraon sa Diyos. Kaya't nagpadala ng bagyo na may malalaking tipak ng yelo ang Diyos. Nasira ang lahat na nabagsakan ng mga yelo, mga pananim, puno, hayop, at mga tao. Pero ang tirahan ng mga Israelita, kahit isang yelo ay wala. Sinabi ng Diyos, palayain ang aking mga tao, dahil kung hindi, magpapadala ako ng salot ng mga balang na babalot sa buong bansa at uubusin ng anumang natitirang pagkain na meron pa kayo. Kamahalan, hindi mo ba nakikita sira na ang Ehipto? Nagmamakaawa ko. Paalisin mo na sila. Hindi! Hindi! At ginawa ng Diyos ang lahat ng sinabi niya. Nagpadala siya ng mga balang sa buong Ehipto. At hinayaan niyang mabalot ng makapal na ulap ang buong bansa. Tumagal ang kadiliman ng 3 araw at walang nakakagalaw mula sa kanilang kinaroroonan, pero maliwanag sa tirahan ng mga Israelita. Nasaan ka, Diyos na araw? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit mo kami iniwan. Faraon, bakit ayaw mong palayain ang mga Israelita? Ngayon, sinabi ni Yahweh na magpapadala siya ng huling salot laban sa iyo at sa lahat ng iyong mga tao. Hating gabi siya mismo ay dadaan sa buong Ehipto. At lahat ng lalaking panganay sa Ehipto ay mamamatay. Magkakaroon ng matinding kalungkutan na hindi pa nararanasan at hindi na mauulit. Pero sa mga Israelita, walang mamamatay ni isa. Ngayong gabi, palalayain na tayo ni Yahweh sa pagkaalipin. Ihanda ang inyong mga kagamitan sa paglisan dahil pahihintulutan tayo ng Diyos na pumayag si Faraon kasama ang iba pang mga Ehipto na palayain tayo. Ngayong gabi, dadaan ng Diyos sa buong Ehipto at lahat ng panganay na lalaki sa bawat pamilya ay mamamatay. Pero ang ating mga anak ay hindi mamamatay kung susundin natin ang utos ng Diyos. Bawat pamilya, pumili ng pinakamagandang tupa at patayin. Ipunin ang dugo at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay. Kapag nakita ng Diyos ang dugo ng tupa, lalampasan kayo at hindi hahayaang makapasok ang maninira para patayin ang inyong anak. Bawat pamilya mag-ihaw ng tupa at kainin kasama ang mga mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Kumain at maganda sa pag-alis, sapagkat sa gabing ito, ililigtas tayo ng Diyos.
Pagpasok ninyo sa lupaing ipinangako ng Diyos, ipagdiwang ninyo itong tuwing araw ng Paskwa. Alalahanin ninyo na iniligtas kayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Kailangan hindi kalimutan ito ng mga darating pang henerasyon. At kaya ituro ito sa inyong mga anak magpakailanman. Noong gabing iyon, lahat ng panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo ay namatay, pati anak ni Faraon. Anak! Huwag mo akong iiwan! Hindi! Kamahalan, narito na si Moises, ayon sa utos mo. Layas! Lumayas kayo! Ikaw! At ang lahat ng inyong lahi, dalhin ninyo lahat at sambahin ang inyong Diyos. Pero ipagdasal ninyo ako at hilingin sa Kanya na itigil na ang parusa. Kinabukasan, nagmakaawa ang mga Ehipsyo sa mga Israelita na bilisan ang kanilang pag-alis. Nagbigay din sila ng mamahaling mga damit at mga ginto at pilak. Magdiwang, sabihin sa lahat, tayo'y pinalaya na, pinakita ang kanyang kapangyarihan, tayo'y malaya na. Ng Diyos tayo'y malaya na, ipagsabi ulit-ulit sa nakatampo. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, magdiwang tayo'y paalis na. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, ipagsabi ulit-ulit sa nakatapo. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na. Palaya. Matagal tayong naging mga alipin, at himalay dumating mula sa itaas. Nilagpasan tayo ng maninira, nang makita ang dugo. Tayo'y paalis na, kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, ipagsabi ulit-ulit sa nakatampo. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, magdiwang tayo'y paalis na. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, ipagsabi ulit-ulit sa nakatampo. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, magdiwang tayo'y naalis na. Kadakilaan ng Diyos tayo'y malaya na, Pinagpasan tayo ng maninira, nang makita ang dugo. Ang dugo ang nagpalaya.